Magandang araw po Sir Joseph at sa lahat ng mga tagapakinig sa iyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. Ako ay 64 na taong gulang na sa kasalukuyan. Lahi ng mga kusinero ang angkan ni na tatay, kaya naman namana niya ang pagiging magaling sa pagluluto ng kanyang ama. Isang kusinero ang aking lolo na si Lolo Tasio. Siya ang ama ni tatay kaya mas malapit sila sa isa't isa dahil mahilig silang magluto at madalas silang sabay na kumakain. May angking galing man sa pagluluto si tatay ay hindi niya pinagtuunan ng pansin na maging isang kusinero na katulad ni Lolo. Mas gusto ni tatay ang magsaka. Mabuti na lamang at may malawak na lupain siyang minana kay Lolo. Kaya naman sagana kami sa pagkain masustansya dahil masipag si tatay magtanim tulad ng gabi, kamote, mais at mga gulay na siya naman naming pinagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Marami kaming magpipinsan. Bukod sa 3 kaming magkakapatid ay nasa 12 din ang mga pinsan ko. Masasabi kong napakaswerte ko dahil sa dami namin ay ako ang paborito ng lolo namin na si Lolo Tasio. Nang tumuntong ako ng 12 taong gulang ay palagi akong isinasama ni Lolo saan man siya magpunta. Ramdam ko na nagseselos sa akin ang iba kong mga kapinsan. Palagi kasi akong ginagawa ni Lolo ng bagong tirador. Ito yung maiksing kahoy na parang letrang Y sa pinagkakabitan ng goma. Ginagamit ko ito para manghuli ng ibon sa gubat. Ewan ko ba, kahit ako man ay nagtataka kung bakit ako ang paboritong apo ni Lolo. Panganay ako sa aming 3 magkakapatid at sabi nga nila, ako ang paboritong apo ni Lolo at kasakasama sa mga lakad niya noong araw. Dahil sa tanyag na kusinero ang aking lolo, kaya palagi siyang naiimbita sa mga piyestahan at kasalan. Ang pagiging magaling na kusinero ni Lolo ay kanya pang minana sa kanyang ama. Batay sa kwento ni Lolo Tasio ay nasa dugo na talaga nila ang pagiging kusinero. Nakamulatan na ng kanilang angkan ng pagkakaroon ng tagapagmana sa susunod na henerasyon. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat ay mayroong itinatagong lihim ang pamilya niya. Mag-isa kong natuklasan ito isang gabi bago kami pumunta sa piyesta sa Barrio Kapili. Ang Barrio Kapili ay isang liblib na baryo na nasasakupan ng kabilang bayan. Isang araw habang nakatambay ako sa bahay ni Lolo, may mag-asawang dumating at kinukuha si Lolo bilang kusinero para sa nalalapit na piyesta sa kanilang baryo. Pumayag naman si Lolo tulad ng dati. Sinabihan niya ako agad na maghanda dahil isasama niya ako sa Barrio Kapili. Bilang apo na kasakasama ni Lolo sa bawat lakad niya ay pinagmamalaki ko siya. Dahil sa kanya marami na akong narating na lugar dahil sa pagiging kusinero niya. Marami rin ang pumupuri sa angking galing niya sa larangang yon. Bukod sa busog na ang tiyan ko tuwing kasama ko ni Lolo ay busog din ang tenga ko sa mga papuri sa kanya. Bilang alali ni Lolo ay ako at nagabitbit ng basket niyang gawa sa katya. Maraming daladala si Lolo na nakalagay sa basket na hindi ko alam kung ano ang mga yon. Hanggang sa hindi sinasadya na masilip ko ang laman ng basket ni Lolo Tasio. May laman itong karneng hilaw at sariwang likido na nakalagay sa bote. Muntik na ako madawal ngunit pinigilan ko ang aking sarili sa takot na baka mapagalitan ako ni Lolo. Magmula noon ay naging palaisipan na sa akin ng lahat. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng nangyari. Pagkatapos kong ihanda ang mga bagay na pinadala niya sa akin, ay nagmamadali kong pinuntahan si Lolo sa bahay niya. Nakabukod ng tirahan si Lolo Tasio sa amin. Mula nang mamatay ang aking lola ay mas pinili na lamang ni Lolo Tasio ang mamuhay ng mag-isa sa bahay niya. Ang bahay ni Lolo ay nasa kabilang ilog pa, malayo-layo ng kaunti sa aming baryo. Tahimik ang buhay ni Lolo sa kabilang ilog. Ayaw niya kasing makarinig ng mga tunog ng sasakyan. Nasa tagong bahagi ng kakahuyan ng bahay niya at ito'y sakop ng lupain niya na kanya namang minana pa sa kanyang mga magulang. Gustong gusto ni Lolo Tasio ang tahimik na lugar. Ang natatandaan kong ingay na pinakagusto niya ay ang huni ng mga ibon sa himpapawid at lagaslas ng tubig na nagmumula sa ilog batis at saka sa talon. Tuwing sasapit naman ng 12:00 ng gabi ay pinagbawalan niya na kaming pumunta sa bahay niya. Lalong-lalo na kapag kabilugan daw ng buwan.
Ayon kay lolo ay abala siya sa pag-oorasyon kapag ganoong mga oras. Bilang bata pinaniniwalaan ko at ng mga pinsan ko ang mga sinasabi ni lolo. Mabait si lolo sa aming lahat ngunit nakakatakot siyang magalit kaya walang sumusubay sa kanyang mga pinagbabawal. Subalit isang gabi, bago kami pumunta sa pistahan ng Baryo Kapili, hindi ko alam kung bakit parang may bumubulong sa akin para puntahan si Lolo Tasio. Hindi ako nagpaalam kina nanay at tatay dahil tiyak na hindi nila ako papayagan kaya pumuslit na lamang ako sa likod ng bahay namin. Hindi naging mahirap para sa akin ang bagtasin ng daan. Maliwanag ang buong paligid noon dahil sa bilog na bilog ang buwan. Nagmamadali akong naglakad papunta sa ilog. Sa totoo lamang ay gusto ko rin ang lagaslas ng tubig sa ilog. Masarap sa pakiramdam kapag napapakinggan ko ang mabining pagdaloy ng tubig. Ilang minuto lamang ang ginugol ko sa paglalakad. Sa wakas ay narating ko rin ang ilog. Kumikislap ang tubig dahil sa liwanag ng buwan. Kakatapak ko pa lamang sa tubig nang biglang nakarinig ako ng malakas na pagaspas. Kinabahan ako dahil iniisip ko na napakalaki naman yata ng ibong lumipad na yon. Nagmamadali na akong tumawid sa ilog at mabilis na tumakbo papunta sa bahay ni lolo. Napakatahimik ng bahay ni lolo. Nakakakilabot pala kapag gabi na sa labas ng bakuran ng kanyang bahay. Dahil sa maraming puno sa paligid ay naging madilim na ang bahagi ng kanyang bakuran. Pakatok na sana ako sa pintuan nang bigla akong nakarinig ng kaluskos sa likod ng bahay ni lolo. Sandali ako nakiramdam sa gilid ng dingding hanggang sa sumunod kong narinig ang pag-iyak ng hindi ko alam na uri ng hayop. Mabilis na pagtahip ng dibdib ko sa sobrang kaba. Dahan-dahan akong humakbang para silipin kung ano ang nangyayari sa likod ng bahay. Ngunit bigla din akong napahinto sa paghakbang nang may nakita akong kakaibang uri ng nilalang. Balahibuhin ang mukha at mga kamay nito. May malapad na talampakan, malalaking mata at pulang-pula at ang kanyang mga kuko'y mahahaba at matutulis. Sarap na sarap nitong nilalantakan ng mga katawan ng ilang piraso ng kuneho. Napatakip pa ako ng aking bibig. Tila nagregodo ng aking sikmura at nakaramdam ako ng pagkaduwal. Nang biglang may humila sa akin mula sa nakabukas na palang pintuan. Napasigaw ako sa takot. Mabuti na lamang at natakpan agad ni lolo ang bibig ko. "Huwag ka maingay. Anong ginagawa mo rito? Di ba kabilin-bilinan ko sa inyo na walang pupunta rito kapag gabi na?" Galit na bulong ni Lolo Tasio. Hindi ako makapagsalita dahil sa takot. Sandaling nakiramdam si lolo sa labas. At nang masigurado na tahimik na, ay dahan-dahang tumayo si lolo at sumilip sa labas ng bahay. "Diyan ka lang, Jojo. Huwag kang aalis dyan." Bilin pa nito. Tuluyan nang lumabas ng bahay si lolo. Ako naman ay palihim pa rin sumusunod sa kanya. Nakita ko na inilagay niya sa sako ang gutay-gutay na katawan ng mga kuneho. Pagkatapos ay lininis niya ang bakuran at saka binuhat ang sako. Pumunta si lolo sa direksyon papuntang gubat. Marahil ay doon niya ibabaon ang katawan ng mga kawawang kuneho. Bumalik na ako sa loob ng bahay ni lolo at alam ko na pagagalitan niya ako. Kaya inihanda ko na ang aking sarili sa pagbabalik niya. Nang marinig ko ang mga yabag na papalapit sa bahay ni lolo, alam ko na siya na yon. Hindi ko magawang tumingin sa pintuan sa takot na baka may dala-dala siyang pamalo. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Hinihintay ko na sigawan ako ni lolo pero hindi yun nangyari. Nakita ko si lolo na nakatingin sa akin. Nakaupo siya sa pintuan niyang tumba-tumba. At ilang sandali pa'y tumayo siya at tinawag ako. "Hindi kita papagalitan, pero hindi ibig sabihin na tama ang ginawa mong pagsuway sa bilin ko. Nakita mo ng dahilan kung bakit ayaw na ayaw kung may pumunta sa inyo rito sa bahay dahil mapanganib kapag gabi na. Ngayon mangako ka na hindi mo sasabihin sa kahit na kanino kung ano ang nakita mo." "Opo, lolo. Pangako wala akong pagsasabihin ng kung anumang nakita ko. Pero pwede ko bang malaman kung anong klaseng nilalang yun? Kumakain po siya ng hilaw na karne ng hayop eh." Sandaling natahimik si lolo saka sumagot. "Ang nakita mo apoy isang uri ng aswang. At ang aswang na yun ay kapatid ko. Siyang kakambal ko."
Hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Lolo. Walang kahit na sino man umano sa mga kamag-anak niya maliban sa mga magulang niyang nakakaalam sa lihim nila. Bukod umano sa pagiging kusinero ay kumadro ng lalaki ang kanyang ama. Kaya ito rin ang nagpaanak sa kanyang ina noong isilang sila ni Lolo Ramon. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya aswang samantalang aswang ang kakambal niya. Ayon kay Lolo Tasyo ay isang aswang ang kanilang ina at sa kanilang magkapatid ay si Lolo Ramon ang nakamana ng pagiging aswang nito. Itinago sa gubat ng magulang nila si Lolo Ramon noong ito'y sanggol pa lamang, kaya ang nakikita ng mga kamag-anak at kapitbahay nila ay si Lolo Tasyo lamang na anak ng mag-asawa. Ayon pa kay Lolo Tasyo, ang kwento sa kanya ng mga magulang niya noong nasa tamang edad na siya. Nang tumuntong siya ng 4 na taong gulang ay dinala na siya sa gubat ng kanyang mga magulang upang makita at makilala ang kakambal niyang si Lolo Ramon. Wala pa silang kamuwang-muwang noong panahong yon. Sa umaga lamang din sila naglalaro ng kanyang kakambal. Dahil pagpatak ng 3:00 ng hapon ay iniuuwi na siya sa bahay nila ng kanyang ama. Kamukhang kamukha niya umano si Lolo Ramon. Nagiging asubang lamang ito pagsapit ng takip silim. Kaya 3:00 pa lamang ng hapon ay umuuwi na silang mag-ama dahil hindi sila maaaring abutan ng takip silim sa daan. Samantala, nagpapaiwan naman sa gubat ang kanyang ina para bantayan ang kapatid niyang si Lolo Ramon. 6 na taong gulang na si Lolo Tasyo. May isip na siya noon kaya hindi na siya dinadala ng kanyang mga magulang sa gubat. Iniiwasan ng mga ito na makapagkwento siya sa mga kalaro niya at sa mga kababaryo nila. Ang natatandaan lamang umano ni Lolo Tasyo ay palagi niyang nakikita na umaalis ang kanyang ina bago sumapit ang dilim. Pagkatapos ay magigising na lamang si Lolo Tasyo sa madaling araw, nakatabi na niya ang kanyang ina at tulog na ito. Kahit bata pa siya noon ay marami na siyang katanungan sa kanyang isipan kung bakit kailangang umalis ng kanyang ina bago lumatag ang dilim at bumabalik ito ng madaling araw na. Dagdag pa ni Lolo Tasyo na wala din siyang natatandaan na nakasalo din nila ito ng hapunan. Palagi silang mag-ama lamang ang kumakain sa hapagkainan. Ayon na ayon din ang kanyang ina ng kalamansi sa bahay. Maging ang pag-iwas nito na makisalamuha sa mga kapitbahay ay ipinagtataka ni Lolo Tasyo. Kabilin-bilinan din umano sa kanya ng mga magulang na huwag siyang magkukwento sa kahit na kanino tungkol sa pag-alis nito tuwing hapon. Nang tumungtong si Lolo Tasyo ng 10 taong gulang, ay buo na ang plano niya sa kanyang isipan. Aalamin niya kung ano man ang tinatago ng kanyang mga magulang sa kanya. Isang araw, umaga pa lamang ay nagpaalam na ang mga magulang ni Lolo Tasyo sa kanya. Ayon sa mga ito'y aalis sila ng 3:00 ng hapon. May pupuntahan umano silang mahalaga, kaya ibinili ng mga magulang niya sa kanya na kumain na lamang siya ng hapunan at matulog ng umaga. Gustuhin man niyang sumama ay alam niyang hindi pwede. Minsan na kasing ginawa ng mga magulang niya yon. At yun ay noong 7 taong kaarawan niya. Bagamat tumango si Lolo, walang alam ang mga magulang niya na may naglalarong plano sa kanyang isipan. Magka-3:00 na ng hapon ng araw ding yon, nakita ni Lolo Tasyo na isinukbit ng kanyang ama ang tali ng itak sa baywang nito. Ilang sandali pa'y tinawag na siya ng kanyang ama at ina. Nagpaalam na sa kanyang dalawa na aalis na. Palihim na sinundan ni Lolo Tasyo ang kanyang mga magulang. Papunta ang tinatahak na daan ng mga ito sa gubat. May pagmamadali sa paglalakad ng mag-asawa. Nahihirapan mang magtago at sumunod ay sinigurado ni Lolo Tasyo na ilang di pa lamang ang layo niya sa kanyang mga magulang. Hanggang sa nakita ni Lolo Tasyo na dumiretso ang mga magulang niya sa isang talampas. Napakunot noo siya at bumuntong hininga. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano naman kaya ang ginagawa ng mga ito sa talampas. Nagpalinga-linga sa paligid ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay narinig niyang pumiton ng 3 sunod ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali ay biglang sumulpot sa harapan ng kanyang mga magulang ang isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Nagmano ang batang lalaki sa dalawa. Pagkatapos ay maigpit na niyakap ng kanyang ama ang bata. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Lolo Tasyo. Gustong-gusto niyang lumabas sa pinagtataguan niya pero nanaigan takot niya sa kanyang mga magulang. Hanggang sa nag-umpisa ng naglakad ng 3
Hawak ng tatay at nanay niya magkabilang kamay ng bata. Masayang umakyat papunta sa itaas ng talampas ang tatlo. Napaisip si Lolo Tasyo kung ano kaya ang nasa itaas ng talampas na yon. Gusto niya sanang makita ngunit mas pinili na lamang niyang umalis na. Magmula noon ay hindi na naalis sa isipan ni Lolo Tasyo ang batang lalaki. Kaya nang sumunod na mga araw ay nakiramdam siya sa mga kinikilos ng mga magulang niya. Hanggang isang gabi, kakatapos lamang nilang kumain mag-ama nang biglang nagsalita si Lolo Tasyo. Tatay, bakit nga po pala nag-iisang anak niyo lang ako ni nanay? Tanong ni Lolo Tasyo. Biglang natigilan ng kanyang ama at mabilis na umiwas ng tingin sa kanya. Balang araw anak, maiintindihan mo din ang lahat. Sa ngayon ay sundin mo lamang ang lahat ng binibilin namin sa iyo ng nanay mo para wala tayong maging problema. Wika nito. Patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Lolo Tasyo sa harapan ng kanyang mga magulang. Kapag umaalis ang kanyang inay, alam na niyang pupunta ito sa batang nakita niya sa may talampas. Isang hapon ay hindi na nakatiis pa si Lolo Tasyo. Alam niya kasi na ilang araw ng masamang pakiramdam ng kanyang ina. Ngunit nagpumilit pa rin itong umalis kaya nagtalo ang mga ito. Huwag ka na muna kayang umalis, Teresita. Mataas ang lagnat mo, baka mapano ka pa sa daan. Uwi ka ni Mang Delpin. Ngunit nagpumilit ang kanyang ina kaya nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Lumabas na lamang ng bahay si Lolo Tasyo dahil ayaw niyang makita at marinig ang pag-aaway ng dalawa. Tatay, wag ka po sanang magagalit sa itatanong ko, pero saan po ba pumupunta si nanay? Kahit may sakit siya, umaalis pa rin siya. Tanong ni Lolo Tasyo. Sa ngayon ay mahirap pang ipaliwanag sa iyo ang lahat, anak. Pero sinisigurado ko sa iyong walang masamang ginagawa ang nanay mo tuwing umaalis siya. Hindi na lamang kumibo pa si Lolo Tasyo. Niyaya siya ng kanyang ama na pumunta sa likod bahay kung saan ay naroon ang silid na mahigpit na pinagbabawal na pasukin niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay kabado, ngunit nasasabik na siyang makita kung ano bang nasa loob ng silid na yon. May kadiliman sa loob ng kwarto. Nalalanghap din niya ang kakaibang amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Huwag kang matakot, insenso ang naaamoy mo. Halika anak, lumapit ka at maitatanim ako sa katawan mo. Huwag na huwag mo itong ipagsasabi dahil pangontra ito sa aswang. Uwi ka ng tatay ni Lolo Tasyo. Bagamat kinakabahan at natatakot siya, naisip ni Lolo Tasyo na kaya siguro yung ginagawa ng kanyang ama para na rin sa kanyang kaligtasan. Nakita ni Lolo Tasyo na nag-uorasyon ng kanyang ama. Hindi niya maunawaan ang mga salitang binibigkas nito habang nagbabasa ng mga salita mula sa isang maliit at itim na libreta. Pagkatapos mag-orasyon ay may isinulat na kung ano sa papel ang kanyang ama. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ang papel at isang baso ng tubig. Pinakain sa kanya ang papel na may mga salitang nakasulat na kakaibang lingwahe. Nakahinga na ako ng maluwag anak, kahit papaano'y mapapanatag na ang loob ko dahil may karga na ang katawan mo laban sa sino mang magtatangka na saktan ka. Uwi ka ng ama ni Lolo Tasyo. Napapaisip pa rin ng bata pa noong si Lolo Tasyo. Iniisip niya kung paano nga ba siya mapoprotektahan ng orasyon at ang mga nakasulat na letra sa papel na pinakain sa kanya. Nakatulugan na ni Lolo Tasyo ang pag-iisip at simula ng gabing yun ay nakaramdam na ng malakas na pangangatawan si Lolo Tasyo. Hindi na siya nakakaramdam ng takot kahit madilim. Kaya naman pinaniwalaan niya na ang mga sinabi ng ama niya tungkol sa pangontra na itinanim sa kanyang katawan. Isang umagi nagising si Lolo Tasyo na napakainit ng kanyang buong katawan. Ngunit ramdam niya na giniginaw siya. Napansin naman agad ng tatay niya na hindi magandang pakiramdam ni Lolo Tasyo. Huwag kang mag-alala anak, normal lamang na magkalagnat ka. Ibig sabihin ito malabang orasyon sa katawan mo. Kusa ding mawawala yung lagnat mo. Uwi ka ng ama ni Lolo Tasyo. Hindi nila namalayan na nakikinig pala ang kanyang ina. Lumapit ito at sinalat ang noo ng anak. Bumalati ang pag-aalala sa maganda nitong buka. Tinanong ng kanyang ina kung paano nasabi ng kanyang ama na normal lamang ang pagkakaroon ng lagnat ni Lolo Tasyo. Nagkatinginan silang mag-ama.
Nakuha naman agad ni Lolo ang ginawang pagkindat nito. May pigsa po kasi ako sa singit, nanay, pero tulad nga po ng sinabi ni tatay na normal lamang ito at kusang mawawala. Sagot naman ni Lolo Tasyo. Tinignan silang mag-ama ng kanyang ina. Tila ba inaarok nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Napansin ni Lolo Tasyo ang natuyong dugo sa kamay ng kanyang inay. Kaya nanlaki bigla ang kanyang mga mata. Nanay, may bakas po ng natuyong dugo sa kamay mo. Naihintatakot ang pangangwika ni Lolo. Nagulat naman ang kanyang ina at mabilis na nagpaalam sa kanyang ama. Dumiretso ito sa kusina at naghugas ng kamay. Isang nagdududang tingin ang pinakawalan ni Lolo habang nagmamadaling maghugas ng kamay ang kanyang ina. Isang umaga, naalimpungatan ng bata pa noon na si Lolo Tasyo. May naririnig kasi siyang malakas na sigawan mula sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang tumayo. Inalam kung ano ang nangyayari. Nakita ni Lolo Tasyo ang galit na asawa ng kanilang kapitan. Nasa harapan nito ang kanyang magulang at nagpapaliwanag. Maraming kababaryo nila ang nanonood sa away ng dalawa. Dahil hindi alam ni Lolo Tasyo ang pinag-ugatan ng pagtatalo ng dalawa, ay nagmamadali niyang nilapitan ang kanyang ina. Nagulat siya dahil dumudugo ang bibig nito. Nilapitan niya ang kanyang ina at akmang pupunasan ng bibig, ngunit mabilis na nakaiwas ito. Kulang pa yan, Teresita. Dahil malandi ka. Nilalandi mo ang bayo ko porke ba kapitan siya. Anong plano mo? Ang hututan siya? Uwi ka pa ni Mang Aldo. Ipinagtanggol ni Lolo Tasyo ang kanyang inay at sinabi sa asawa ng kapitan na si Ginang Olivia na walang katotohanan ang ibinibintang sa kanyang ina. Huwag na huwag kang makikialam, bata. Una sa lahat ay wala kang alam sa nangyari. Pangalawa, totoong nakita ko ang magaling mong ina na palihim na nakikipag-usap sa bayaw kong si Kapitan Franco doon sa ilog. Uwi ka pa ni Mang Aldo. Halos mabingi si Lolo sa sinabing yon ng kanilang kapitbahay. Sumigaw ang kanyang nanay at nagpaliwanag na may tinanong lamang sa kanya si Kapitan at yun ang senaryo na naabutan ni Mang Aldo. Nagsisigawan ng mga kapitbahay nila. Pinaparatangan ng mga ito ang kanyang ina na isang kabit ni Kapitan. Yun ang tagpong naabutan ng kanyang ama. May dala itong kahoy na panggatong. Anong nangyayari dito? Bakit duguan niyang bibig mo, Teresita? Galit na tanong ni Tatay Delpin. Nanatiling tahimik ang ina ni Lolo Tasyo. Nakatingin lamang ito sa karamihan at tila ba nanlilisik ang mga mata sa sobrang galit. Isinumbong ni Mang Aldo kay Mang Delpin ang nakita niya sa ilog. Nagngangalit na tingin ang pinakawalan nito sa asawang si Aling Teresita. Hindi totoo yung mga bintang nyo. Higit kong kilala ang asawa ko kaysa sa inyo. Kaya bago pa magdilim ang paningin ko sa inyo, magsilayas na kayo sa bakuran ko. Sigaw naman ang ama ni Lolo Tasyo. Mag-isip ka, Teresita, dahil hindi ako papayag na masaktan ang damdamin ng kapatid ko. At ikaw naman, Delpin, sa huli ay pagsisisihan mo yung katangahan mo. Uwi ka pa ni Mang Aldo. Inaasahan ni Lolo Tasyo na mag-aaway ang kanyang mga magulang, ngunit niyakap ng mahigpit ng tatay niya ang kanyang inay. Pagkatapos ay tinapik-tapik si Lolo Tasyo sa balikat ng kanyang ama. Nagpakulo ng dahon ng bayabas ang tatay niya. Pagkatapos ay inilanggas sa dugo ang bibig ng nanay ni Lolo Tasyo. Ni hindi man lamang inalam umano ng kanyang ama kung ano ba ang totoong nangyari. Teresita, huwag ka na munang uuwi rito. Doon ka na muna manatili dahil masyado pang mainit ang nangyari. Uwi ka ni Mang Delpin. Batid ni Lolo Tasyo na ang tinutukoy ng kanyang ama ay ang talampas na kung saan naninirahan ng batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Labag man sa kalooban niya na hindi makita at makasama ang kanyang ina ng ilang araw ay walang nagawa si Lolo Tasyo. Nang hapon din ng araw na yon ay inihatid ng kanyang ama sa talampas ang kanyang inay. Umiyak si Lolo Tasyo dahil naaawa siya sa kanyang inay. Kakaalis pa lamang ng mag-asawa nang bigla namang dumating ang anak ng kapitan. Hinahanap ng anak ng kapitan ang ina ni Lolo Tasyo. Inatake umano sa puso ang kanyang ina dahil sa nangyari.
Nang tanungin siya kung saan pumunta ang mga magulang niya ay nagawang magsinungaling ni Lolo Tasyo. Samantala, habang nasa daan ay nakasalubong ng mag-asawa ang isang taga-baryo na si Inte. Kapansin-pansin ang malikot nitong mga mata. Sinundan pa nito ng tingin ng papalayong mag-asawa. Nang makarating ang mag-asawa sa isang kubo, malapit sa talampas ay naabutan nilang nakaupo sa batuhan ng kanilang anak na si Ramon. Nag-aalala ang mag-asawa dahil tila malalim ang iniisip nito. Nilapitan agad nila si Ramon at tinanong kung ano ang problema. Mga salbahe sila, nanay, tatay. Pagbabayaran nila yung ginawa nila sa'yo. Gulat na gulat ang mag-asawa sa sinabi ng kanilang anak. Nagtataka rin sila kung paano nito nalaman ang nangyari. Sinubukan nilang magpaliwanag at ipaunawa sa anak nila na may hindi lamang pagkakaunawaan ng nanay niya at ang kampo ng pamilya ni Kapitan. Anak, makinig ka sa amin ng nanay mo ha. Nakalimutan mo na ba ang mga bilin namin sa iyo? Manatili kang kalmado kahit nasa sukdulan na ang galit mo sa isang tao. Alam namin na hindi mo ginusto ang maging aswang, pero sana kahit na isa kang aswang ay manatili pa rin ang kabutihan dyan sa puso mo. Uwi ka ng tatay ni na Lolo Tasyo. Pero tatay, sinaktan nilang nanay ko. Hindi po tama ang ginawa nila. Bakit hindi sila naging makatao? Patid ko ang totoo dahil nasa tabing ilog din ako nang mangyari yun. Uwi ka pa ni Ramon. Natahimik bigla ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala na nakakapunta na pala sa baryo ang kanilang anak na si Ramon. Kinakabahan at nagpapalakad-lakad ang ama ni Lolo Tasyo hanggang sa namalayan na lamang ng ama nila na yakap-yakap na ng kanilang ina si Ramon. Pinagsabihan si Ramon ng nanay niya kung bakit ito pumunta sa baryo gayong maigpit itong ipinagbawal dahil napakadelikado. Natatakot ang mga magulang ni na Lolo Tasyo at Lolo Ramon na baka may ibang tao na makatuklas ng kanilang lihim at maging dahilan ng panganib sa kanilang buhay. Patawarin po ninyo ko. Sa ngayon palalagpasin ko ang ginawa nila, pero sa susunod na kantiin nila, isa man sa inyo, ay hindi ako magdadalawang isip na paslangin sila. Bumalatay ang matinding takot sa mga mata ng mag-asawa. Baka sa matinding galit sa mukha ng bata pa noon na si Lolo Ramon. Niyaya na nila itong pumasok sa loob ng kubo at ilang sandali lamang ay nagpaalam na ang kanilang ama na babalik na sa baryo. Samantala ilan na sa mga kamag-anak ng asawa ng kapitan ay hinahanap ng mga magulang ni na Lolo Tasyo. Galit na galit ang mga ito dahil binawian ng buhay ang asawa ng kapitan na si Ginang Olivia dahil sa atake sa puso. Takot na takot si Lolo Tasyo dahil batid niya na nasa panganib ang buhay ng kanyang mga magulang. Ano ang ginagawa niyo sa bakuran ko? Hindi pa ba malinaw sa inyong lahat ang sinabi ko na walang ginawang mali ang aking asawa? Tanong ng ama ni Lolo Tasyo. Galit na galit ito nang madatnan na nakaabang sa may tarangkahan ang ilang kalalakihan na kamag-anak ni Ginang Olivia. Nasaan ang magaling mong asawa ha? Nasaan? Siya ang dahilan kaya inatake sa puso ang kapatid namin na si Olivia at ngayon ay patay na siya. Uwi ka ng isang kapatid nito. Ang kapatid ninyo ang nanakit sa asawa ko. Tapos nung namatay siya, asawa ko pa rin ang sisisihin ninyo. Pasalamat kayo nakapagtimpi pa ako, kaya lumayas na kayo sa aking bakuran. Tugon naman ng ama ni Lolo Tasyo. Ipaghihiganti namin ang kamatayan ng kapatid namin, kaya huwag kayong papakampante. Tandaan nyo yan. Pagbabanta pa ni Mang Aldo bago umalis. Hindi pumasok sa eskwela si Lolo Tasyo kinabukasan. Kailangan niyang bantayan ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at nasa gubat ang kanyang inay dahil kung hindi ay tiyak na hindi ito tatantanan ng mga kamag-anak ni Ginang Olivia. Nang sumapit ang gabi, palihim na nagmasid si Lolo Tasyo sa kanilang paligid. Narinig din niya mga pag-uusap ng kanyang mga kababaryo. May nakapagsumbong din sa pamilya ni Ginang Olivia na nakasalubong umano nito ang mga magulang ni Lolo Tasyo papunta sa gubat. Kinabahan palalo ang bata pa noon na si Lolo Tasyo. Mula sa palipat-lipat na pagtatago habang nagmamasid ay biglang may nasabi si Lolo Tasyo. Nasa bakuran siya ng kapitbahay nila ng mga tulog na. Dahil madilim noon ay inakala niya na isang pusa lamang ang nasabi niya.
Balahiboyin kasi ito ngunit may hindi kaaya-ayang amoy. Lumipat ng pwesto si Lolo Tasio. Naramdaman niya na may tumabi na naman sa kanya. Dahil sa pagtataka ay bigla niyang dinakma ang inaakala niyang pusa. At gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang makitang tila umiilaw sa dilim ang mga mata nito. Takot na kumaripas ng takbo si Lolo Tasio pauwi sa kanilang bahay. Lingid sa kaalaman niya ay sinundan siya ng nilalang na yon. Nakita din nito ang buka ng kanyang ama nang pagbuksan ng pintuan si Lolo Tasio. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ng nilalang na yon. At yun ay walang iba kundi ang kakambal ni Lolo Tasio na si Ramon. Naiinggit siya dahil malayang nakakapagpakita sa lahat si Lolo Tasio, hindi tulad niya na panay ang tago. Matagal nang alam ng bata pa noon na si Lolo Ramon ang tungkol sa pagkakaroon niya ng kapatid. Minsan niyang nasundan pa uwi ang kanyang inay at sakto naman na nakita niyang yumakap ito sa bata na kamukhang kamukha niya. Itinago ni Lolo Ramon sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkakatuklas niya sa kanyang kapatid. Nang una niyang makita kahit nasa malayo si Lolo Tasio ay magaan ang loob niya rito. May pakiramdam siya na matagal na niya itong nakalaro. Minsan ay natutokso siyang magpakita at magpakilala rito. Pero nagbabago rin ang kanyang pag-iisip. Samantalang kumalat na rin ang balita sa buong bayan ang tungkol sa pakikipagmabutihan di umano ni Aling Teresita, ang nanay ni Lolo Ramon at Lolo Tasio sa kanilang kapitan. Maging sa paaralan kung saan nag-aaral si Lolo Tasio ay kumalat na rin ang balita. Gustuin man pa sinungalingan ni Lolo Tasio ang ibinibintang sa kanyang ina ay hindi niya magawa. Hanggang sa unti-unti na rin siyang iniiwasan ng kanyang mga kaklase. Ang mga guro naman ay hindi nagsasalita, ngunit ramdam ni Lolo Tasio na kapag nakatalikod siya ay pinag-uusapan ng guro ang mga buhay nila. Isang araw kararating pa lamang ni Lolo Tasio sa eskwela nang biglang may sumigaw. Nalingunan niya ang ama ng isa sa kaklase niyang si Employ. Taga-baryo din nila ito na nagtitinda ng taho. Tasio, magmadali ka na umuwi sa inyo ang tatay mo. Hindi na pinatapos pa ni Lolo Tasio ang iba pang sasabihin ng lalaki. Kumaripas na siya ng takbo pa uwi sa kanila. Mula sa eskwela ay 20 minutos niya yung tinakbo. At sa bungad pa lamang ng baryo nila ay pinagtitinginan na siya ng mga tao. Nako, dalian mo Tasio, baka hindi mo naabutan pambuhay ang tatay mo. Pakiramdam ni Lolo Tasio ay nilipad siya sa alapaap dahil sa bilis niyang tumakbo. Hanggang sa nakita niyang nakahandusay sa lupa ang dugo ang katawan ng kanyang ama. Naabutan niya itong naghihingalo na. May tama ng itak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang tatay. Umiyak na napakalakas si Lolo Tasio. Sumisigaw na huwag siyang iwanan ng kanyang ama. Pinaliligiran na sila ng mga tao hanggang sa nakita niya na kumikibot-kibot na ang bibig ng kanyang ama. Sa pautal-utal na mahinang bulong nito ay narinig ni Lolo Tasio ang kabilin-bilinan nito na huwag pababayaan ng kanyang ina at kapatid. At kinumpirma rin ng kanyang ama na kapatid at kakambal niya ang batang lalaki sa may talampas at ang pangalan nito ay Ramon. Hinabilin din ito na lumayo na sila sa lugar na yon dahil tiyak nagaganti ang kanyang ina at kapatid. At bago pa nalagutan ng hininga ang ama ni Lolo Tasio ay biglang sumulpot sa harapan nila ang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Humugong ang malakas na usap-usapan sa buong paligid. Nagulat sila na may kakambal pala si Lolo Tasio ngunit nagtataka sila kung bakit noon lamang ito nagpakita. Isang impit na iyak ang pinakawalan ni Lolo Ramon ni hindi ito tumitingin sa mga tao sa paligid hanggang sa bigla itong sumigaw na kinagulat ng mga tao. Ama ko, pinapangako ko na pagbabayaran nila ng sarili nilang buhay ang ginawa nila sa iyo. Isinusumpa ko sa harapan ng bangkay mo. Uubusin ko ang angkan nila. Sigaw ni Ramon. Kinilabutan ng lahat ng nakarinig sa sinabing yon ni Lolo Ramon. Ilan sa mga kamag-anak ni Nakapitan ang nakarinig. Natawa lamang ang mga ito ng palihim dahil iniisip nila na paano ito makakaganti sa kanila, gayong isa lamang itong bata. Kinagabihan ay bigla na lamang nawala sa burol ng ama nila si Ramon. Hinanap ng mga mata ni Lolo Tasio ang kakambal niya ngunit hindi niya ito nakita. Marami ang nakipaglamay sa unang gabi. Narinig niya ang balita mula sa kaibigan ng tatay niya na si Mang Oscar
na nagtago na umano ang 4 na kamag-anak ni Ginang Olivia na siyang pumaslang sa kanyang ama. Hinahanap na umano ito ng mga otoridad, subalit wala na sa kanilang baryo ang mga ito. Tahimik na nagmamasid si Lolo Tasio sa paligid. Malakas ang pakiramdam niya na nasa paligid lamang ang kakambal niyang si Lolo Ramon. Lahat din ng mga taga-baryo ay nagtataka kung bakit hindi pa rin umuuwi ang kanyang inang si Aling Teresita. Kinakabahan ng gusto si Lolo Tasio. May pakiramdam siya na gaganti ang kanyang ina at kapatid sa angkan ng asawa ni Kapitan. Hanggang sa dumating na nga ang mga kamag-anak ng ama ni Lolo Tasio. Nagmula pa sa ibang bayan ng mga ito. Nag-iyakan at napuno ng panaghoy ang buong bahay nila. Wala silang kamali-mali na nasa isang madilim lamang na sulok ang kanyang ina at kapatid at nagmamasid. Bakas ang matinding pagluluksa ng ina ni Lolo Tasio at ni Lolo Ramon. Naririnig ni Ramon ang walang patid na paghagulgol ng kanyang inay. Lalo pang natudurog ang kanyang puso. Gustong-gusto niya nang manakit at pumaslang ng mga kamag-anak ni Aling Olivia. Samantala nang dumating ang mga kamag-anak ng ama ni Lolo Tasio, ay nagmamadali siyang pumunta sa likod bahay. Binuksan niya ang tagong silid kung saan ay inihabilin din ang kanyang tatay sa kanya. Sinindahan niya ang kasera at kinuha ang libretang itim na nakatago sa maliit na kahon. Hawak ang libreta ay nagumpisa ng magdasal si Lolo Tasio habang ito'y nakapikit hanggang sa nakaamoy siya ng insenso. Pinanindigan ng balahibo sa batok at braso si Lolo Tasio. Ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa silid na yon. Ganon pa man ay hindi siya nagpa-apekto sa nararamdaman niya. Kailangan niyang tapusin ang orasyon na dati ang kanyang ama ang gumagawa. Nasa kalagitnaan na si Lolo Tasio ng pag-oorasyon na malaya na lamang niya na tumutulo na pala ang mga luha niya sa mata. Kahit anong pagpapanggap niya na matatag siya at malakas, sa totoo lamang ay durog na durog ang puso niya. Mahal na mahal ni Lolo Tasio ang kanyang ama. Napakabait nito sa kanya at nagawa pa nga siya nitong taniman ng pangontra sa sarili niyang ina at sa kanyang kapatid. Natapos ang pagdarasal niya, natikmak pa rin ang luha ng kanyang mga mata. Hanggang sa mula sa madilim na parte ng silid na yon ay may nakita si Lolo Tasio na 2 pares na mga matang nag-aapoy sa galit. Pulang-pula ang mga ito at papalapit sa kanya ang 2 nilalang. Alam ko kung sino kayo. Kaya kung inyong hihilingin na kitilin ang aking buhay ay dalian na ninyo. Gusto ko na ring mamaalam para magkasama na kami ni tatay. Wala nang magmamahal sa akin tulad ng pagmamahal ni tatay. Kaya kunin niyo na rin ang buhay ko. Umiiyak na wika ni Lolo Tasio. Matinding sakit ang bumulatay sa mukha ng 2 nilalang. Damang-dama nila kung ano ang nararamdaman nito. Nakita nila na kusang pumikit ang bata pa noon na si Lolo Tasio. Naghihintay na salakayin sila at tapusin ang kanyang buhay. Hanggang sa naramdaman ni Lolo Tasio na may yumakap sa kanya. Mga kamay na balahibuin. Biglang pumilis ang pintig ng kanyang puso dahil sa kaba. Dahan-dahang dumilat si Lolo Tasio at talagang nawindang siya nang makita ang itsura ng 2 na nakayakap sa kanya. May mapupulang mga mata, matutulis na kuko at ngipin, may malalapad na paa, malalagkit na laway at hindi kaaya-ayang amoy na nasa harapan ni Lolo Tasio. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting nagbago ang anyo ng 2 nilalang. Hindi na nagulat pa si Lolo Tasio nang makita ang kanyang ina at kakambal. Niyakap siya ng maigpit ng kanyang ina at humingi ng tawad. Batid umano ng kanyang ina na malaki na ang pagkukulang nito. Natuon umano ang buong atensyon ng kanilang ina sa kapatid niyang si Ramon dahil nga sa wala itong kasama sa gubat. May isa pang yumakap kay Lolo Tasio at yun ang kakambal niyang si Lolo Ramon. Maigpit na nagyakap ang kambal, sabay na umiiyak at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa sari-saring emosyon na nararamdaman ni Lolo Tasio sa buong maghapon, nakaramdam siya ng sobrang pagod at panghihina. Malamig din ang kanyang pawis hanggang sa bigla na lamang nandilim ang mga paningin niya at tuluyan ang nilamon ng karimlan si Lolo Tasio. Nagising si Lolo Tasio sa isang hindi pamilyar na silid. Inilibot niya ang paningin at masasabi niya na matibay ang pagkakagawa sa silid na yon. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad ng maayos sa malinis na buong bahay na yari sa kawayan ng dingding.
Kugon naman ang ginawang bubong na alam niyang tatay niyang may gawa nun. Mula sa pagkakatayo'y naulinigan din niya ang lagaslas ng tubig. Napagtanto niya na nasa talampas siya hanggang sa nakarinig siya ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Biglang sumagi sa alaala ni Lolo Tasio na nakaburol pala ang kanyang ama, kaya patakbo siyang lumabas sa pintuan. Subalit gano'n na lamang ang pagkagulat niya at pagkasindak nang makita na may nilalantak ang katawan ng isang tao, ang pamilyar sa kanya na dalawang nilalang. Tumikim si Lolo Tasio kaya sabay na lumingon sa kanya ang dalawa, ang ina at kapatid na nasa anyong mga aswang. Hindi magawang magsalita ni Lolo Tasio, lalo pat kilala niya ang taong nilalantakan ng dalawa. Si Mang Aldo ang kapatid ng asawa ni Kapitan. Wakwak ang dibdib nito. Wala rin ang mga mata nito na sa tingin niya'y sinadyang dukutin. Kay Mang Aldo kasi nagsimula ang lahat-lahat. Ang pagsusumbong nito sa kapatid na si Ginang Olivia kahit walang katotohanan, maging ang laman loob nito ay halos maubos na rin. Tuluyan nang nilabas ni Lolo Tasio ang kanina pang pinipigil na pagduduwal. Umpisa pa lamang ng paghihiganti natin, kapatid ko. Tulad ng pinangako ko sa bangkay ng ating ama, uubusin ko ang lahi nila. Galit na wika ni Ramon. Pero kapatid, hindi ito magugustuhan ni tatay. Ayaw niya na umabot tayo sa ganito. Ang kumitil ng buhay kahit ano pang nagawa nilang kasalanan, hindi pa rin solusyon ang paslangin din sila. Dahil kapag ganun ang nangyari, wala na rin tayong pinagkaiba pa sa kanila. Umiiyak na tugon ni Lolo Tasio. Isang malakas na sampal ang pinakawala ng kanilang ina. Namanhid naman ang panga ni Lolo Tasio at bigla siyang natulala. Pinaunawa sa kanya ng kanyang ina na kahit kailan ay hindi tamang paslangin ng kanilang ama. Dahil kapag hindi nila pinaslang ang mga taong yon, ay siguradong sila naman ang isusunod na papatayin. Umiiyak na tumango lamang si Lolo Tasio. May punto ang kanyang ina dahil namatay sa atake si Ginang Olivia at ang itinuturong dahilan ay ang ina nito. Siguradong hindi titigil ang mga kapatid nito hanggat hindi natatapos ang buhay niya. Naisip ni Lolo Tasio na mga sandaling yon na sana isa din siyang aswang tulad ng kanyang kapatid. Di sana'y may lakas siya ng loob para ipaghiganti ang kanyang ama. Sapagkat ayon sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito, kapag nagpalit na ng anyo ang kanyang ina at kapatid ay wala itong kinakatakutan kahit pang kamatayan. Samantala sa baryo kung saan nakaburo lang ama ni Lolo Tasio at ni Ramon ay nagkakagulo na ang mga tao. Rumuronda ang mga tanod kasama si Kapitan. Ayon sa mga anak ni Mang Aldo ay nagpaalam lamang ito na gagamit ng banyo. Ngunit hindi na ito nakabalik pa. Bigla na lamang nawala si Mang Aldo at wala man lamang may ideya kung nasaan na ito. Mula sa likod ng bahay ay lumabas si Lolo Tasio na hihikab-hikab. Inakala ng mga tao sa burol na nakatulog lamang siya kaya matagal siyang nawala. Napangiti ng lihim si Lolo Tasio. Nakikita niya ang mga kamag-anak ni Mang Aldo na pabalik-balik sa kanilang bakuran. Sigurado na ang pinaghihinalaan ng mga ito ang ilang araw nang hindi pa umuuwing kanyang ina. Tumayo si Lolo Tasio at lumapit sa kabaong ng kanyang ama. Humingi siya ng tawad dahil wala siyang nagawa para pigilan ng kanyang ina at kakambal na dungisan ng mga kamay nila. Subalit sa kabilang banda ay palihim din siyang natuwa dahil kahit papaano'y nararamdaman ng pamilya ni Mang Aldo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Mas maswerte pa umano sila dahil kahit papaano'y nakasama at nakapaglamayan pa nila ang bangkay ng kanyang ama. Samantalang si Mang Aldo ay hindi na makikita pa kahit ang bangkay nito. Mag-alas 11 ng gabi nang unti-unting nagsiuwian ng mga taong nakikipaglamay. Pawang mga kamag-anak lamang nilang natira kaya naman isinarado na ni Lolo Tasio ang kanilang tarangkahan. Noong nawala pala si Lolo Tasio at nakatulog, ay pabalik-balik ang mga pamangking binata ni Ginang Olivia. Ang nagkuwento sa kanya ay isa sa kaibigan ng kanyang ama. Tila inaabangan ng mga ito kung lilitaw ba sa lamay ang ina ni Lolo Tasio. Wala palang kaalam-alam ang mga kamag-anak ng ama ni Lolo Tasio kung ano ang pinagmulan ng gulo at kung sino ang mga kamag-anak ng pumaslang sa kanyang ama. Isa sa mga kamag-anak ng ama ni Lolo Tasio ang bumulong sa kanya. May nakita umano itong 4 na kalalakihan sa tagiliran ng kanilang bahay. Nakisabay ang 4 sa pagpasok sa mga taong nakikipaglamay mga bandang alas 9 ng gabi. Kinabahan bigla si Lolo Tasio.
Maaaring nasa loob pa ng kanilang bakuran o baka nagtatago sa likod bahay ang 4 na kalalakihan. Naalala niya ang grupo ng mga kapatid ni Ginang Olivia. Naalarma si Lolo Tasio kaya pabulong niyang kinausap ang mga kamag-anak ng kanyang ama. Maging mapagmatsyag po tayong lahat. Hindi po natin alam baka nakapasok na sa bakuran o di kaya nagtatago lamang sa dilim ang mga kalaban. Uwi ka pa ng bata pa noong si Lolo Tasio. Magdamag na nagbantay si Lolo Tasio sa bangkay ng kanyang ama. Maging ang mga kamag-anak nilang kalalakihan ay may kanya-kanyang hawak na itak. Baka nakatunog o nakita mismo ng mga nagtatangka sa buhay nila kaya hindi sila sinalakay ng mga ito. Makalipas ang 5 araw ay inilibing ang ama ni Lolo Tasio. Hindi talaga nila nakita ang ina ni Lolo Tasio sa burol. Kaya iba't ibang naging saloobin ng mga tao. May nagsasabi na baka tuluyan ang lumayas ito dahil sa labis na kahihiyan. Ang iba naman ay iniisip na baka tulad ng ama ni Lolo Tasio ay pinaslang na rin ito. Nagsawalang kibo na lamang si Lolo Tasio sa mga naririnig niya. Di na rin mabilang ang mga tao na nagtatanong sa kanya kung alam daw ba niya kung nasaan ang kanyang inay. Nagpanggap na nawawala sa kanyang sarili si Lolo Tasio kaya iniisip ng iba na baka nawala na siya sa katinuan dahil sa pagkawala ng kanyang ina at sa pagkakapaslang sa kanyang ama. Makalipas ang 9 na pagdarasal sa ama ni Lolo Tasio, nagising na lamang isang umaga ang mga taga-baryo na wala na sa bahay nila si Lolo Tasio. Samantala, sa talampas kung saan naroon ang mag-iina, isang pagpaslang na naman ang nasaksiyan ni Lolo Tasio. Patawarin mo ako, Teresita. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa namin sa asawa mo. Pero parang awa mo na. Ako na lamang ang parusahan mo. Wag na wag mong idadamay ang pamilya ko lalo ng mga anak ko. Uwi ka ng nakagapos na si Mang Vincent. Si Mang Vincent ay kapatid ni Mang Aldo at Ginang Olivia. Isa rin ito sa pumaslang sa ama ni Lolo Tasio. Halos dumod na ito sa paanan ng kanyang ina. Subalit sa isang iglap lamang, nagbago ng anyo ang mag-ina. Ganap na silang mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Mang Vincent sa sobrang takot. Sinadya pang inilabas ng kanyang ina ang matatalim at matutulis ng ngipin. At nang hawakan nito sa dibdib si Mang Vincent ay bigla na lamang bumaon ang kuko ng kanyang inay. Pumipintig-pintig pa ang puso ni Mang Vincent nang sapilitang dinukot ito sa katawan niya at galit na galit ng ina ni Lolo Tasio. Kitang-kita ni Lolo Tasio ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Mang Vincent. Tanging dasal na lamang ang nagawa ni Lolo Tasio habang pinapanood niyang winawakwak ng kanyang kakambal ang malaking tiyan ng mama. Sunod-sunod na pinaslang ng ina at kapatid ni Lolo Tasio ang 4 na pumaslang sa kanyang ama. Inakala ng mga kamag-anak nila na nagtatago lamang ang mga ito, subalit hindi nila alam na matagal nang nakabaon sa lupa ang kanilang mga katawan. Makalipas ang 7 taon, muling bumalik sa bahay nila Lolo Tasio. Binata na siya noon kaya nagulat ang lahat sa biglaan niyang pagsulpot sa dati nilang bahay. Buhay ka pa pala pagkatapos ng lahat ng nangyari. At kahit ilang taon nang nakalipas ay sariwa pa rin sa isipan namin ang kalandian ng nanay mo. Uwi ka ng anak ni Ginang Olivia na si Mark. Ang lakas naman ng loob mo na pagsalitaan ng ganyan ng kapatid ko. Bakit? Ikaw na ba ang may-ari ng buong baryo na to? Baka nakakalimutan mong sariling bahay namin ito at nakatapak ka sa bakuran namin. Uwi ka ng boses ng isa pang kamukha ni Lolo Tasio. Naglabasan ng lahat ng tao sa baryo at pinapanood ang namamagitang away ng anak ni Ginang Olivia at dating kapitan. Nalito ang mga tao kung sino sa dalawa si Lolo Tasio. Ba't napakayabang ng mga ito kung di pa namin alam na anak kayo ng malanding si Teresita? Uwi ka ni Mark. Hindi malandi ang nanay namin. Isipan lang ng mga kamag-anak mo marumi kaya nauwi sa pagkamatay mismo ng nanay mo. Kaya ang sisihin mo yung tiyuhin mo na pinagbintangan ng nanay namin. Uwi ka ni Lolo Tasio. Nakangisi na dumura sa lupa si Mark pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas ng bakuran ng bahay ni Lolo Tasio at ni Lolo Ramon. Nang makapasok sa loob ng bahay ang magkapatid ay naalala bigla ni Lolo Tasio ang masasayang alaala nila noong buo pa ang kanilang pamilya. Tumigil saglit si Lolo Tasio sa silid ng kanyang mga magulang. Pumikit siya at pilit na inaalala ang nakaraan.
Biglang humangin ng malamig kaya napayakap siya sa kanyang sarili. Kinapa ni Lolo Tasyo ang maliit na libreta sa kanyang bulsa. Palagi niya itong daladala saan man siya magpunta. Ngumiti ng bahagya si Lolo Tasyo at pagkatapos ay bumuntong hininga ito. Namalayan na lamang niya na may masaganang luha na palang pumapatak sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba kapatid? Hayaan mo na. Palayain mo ang iyong sarili sa nakaraan. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo kahit na sino. Tuto pa rin kong ipinangako ko kay nanay bago siya mamatay. Uwi ka ni Lolo Ramon. Naglinis ng buong bahay sina Lolo Tasyo at ang kakambal nitong si Lolo Ramon. Masaya sila dahil marami silang gamit na nakita na pag-aari ng kanilang mga magulang. Pagkatapos makapaglinis ay nagluto naman ng pagkain para sa kanilang pananghalian ng magkapatid. Samantalang lingid sa kaalaman nilang dalawa ay pinagpaplanuhan na pala sila ng angkan ni na Mark, ang anak ng dating kapitan at ni Ginang Olivia. Hindi nila matanggap na buhay ang anak ng babaeng sumira sa buhay nilang mag-anak. Maraming sikreto ang pamilyang yon dahil unang-una sa lahat ay bigla na lamang nawala ang kanilang ina. Pangalawang misteryosong pagkamatay ng Tio Aldo at hindi na nagpapakita ang apat nating tiyuhin. Ilang taon nang nakaraan at magpasa hanggang ngayon. Uwi ka ni Mark. Tama, alamin natin ang katotohanan lalo pat bigla na lamang sumulpot ang kakambal ni Tasyo. Kung kambal pala sila, bakit hindi siya lumaki sa poder ng mga magulang niya? Tapos bigla na lamang susulpot ng malaki na. Sabat naman ni Ray. Lumipas ang ilan pang mga araw. Naging tahimik naman ang buhay ng magkapatid sa kanilang bahay sa baryo. Isang araw ay nagkayayaan silang pumunta sa bahay nila sa Talampas. Wala silang kamali-mali na nasundan pala sila ng apat na magpipinsan kabilang na si Mark. Sinasabi ko na nga ba may tinatagong sikreto ang magkapatid na yan at ang mga magulang nila. Uwi ka ni Mark. Tandaan nyo, mapanganib sila kaya mag-iingat tayong lahat. Sambit naman ang isa pa. Nagulat ang apat at hindi makapaniwala na may napakagandang talampas sa gubat na pinupuntahan ng magkapatid. Sandali silang nagtago habang kitang-kita nila na masayang umakyat sa gilid ng talampas ang kambal na yon. Na makarating na sa taas ng talampas ang kambal ay huminto saglit ang binata pa noong si Lolo Tasyo. Sinamyo niya ang malamig at napaka-preskong hangin. Kapatid, tignan mo. Ngayon ko lang napagtanto na napakaganda pala ng lugar na ito. Hindi na ako magtataka kung bakit dito ka napiling itago ni na tatay at nanay noong sanggol pa lang tayo. Uwi ka ni Lolo Tasyo. Naluluha naman na tumango ang binata din noon na si Lolo Ramon. Magsasalita pa sana si Lolo Tasyo nang biglang nagliparan ng mga ibon sa mga puno. Ilang di pa pa lamang ang layo mula sa kanila. Nasa ibaba ng talampas ang nasabing mga puno. Naalarma si Lolo Ramon at sumenyas kay Lolo Tasyo na tumahimik. Nagkatinginan ng magkapatid at nagmamadaling nagtago sa isang malaking puno. Sana hindi na sila makarating dito sa itaas ng talampas. Pag nagkataon magtataka na sila kung bakit may bahay dito. Bulong ni Lolo Tasyo. Ilang di pa lamang din ang layo sa talampas ng kanilang bahay. Sinadya nilang taniman ng paligid nito ng mga puno para hindi agad mapansin ng sinumang maliligaw sa lugar na yon. Mula sa itaas ng puno ay nagpatalon-talon ng aswang na si Lolo Ramon. Ginawa niya ang lahat para mataboy papalayo ang grupo ni Mark. Pinaulanan sila ng bato kaya naman nagtakbuhan ng magpipinsan palayo. Pinsan, minamaligno na yata tayo at ang bumabato sa atin ay mga engkanto. Natatakot na wika ni Fred. Nanlaki ang mga mata ng tatlo at nakaramdam ng takot. Nagmamadaling umuwi ang apat at inabangan na lamang sa tabing ilog ang magkapatid. Ngunit mas malakas ang pakiramdam ng kambal. Pagsapit ng hapon ay mag-isa na lamang umuwi sa bahay si Lolo Tasyo. Walang kamali-mali ang apat na magpipinsan na sa ibang direksyon dumaan si Lolo Tasyo. Tahimik silang pinagmamasdan ni Lolo Ramon sa isang sulok ng tabing ilog. Tayo nang umuwi, magdidilim na at hindi pa rin bumabalik yung salot na kambal na yun. Uwi ka na lamang ni Mark. Nagulat silang apat na makarating sila sa baryo at nakita nila si Lolo Tasyo na bumibili ng kape at asukal. Nagkatinginan ng apat at nilapitan nila si Lolo Tasyo. Hoy Salot, saan kayo dumaan ha?
Bakit hindi namin kayo nakita ng kakambal mo na dumaan sa ilog? Tanong ni Mark. Bagyang umiti si Lolo Tasyo at hinarap ang grupo. Ilog? Bakit naman ninyo kami aabangan sa ilog? May pinaplano kayong masama sa amin no? Tsaka hindi naman kami umalis ng bahay ng kapatid ko. Ano bang pinagsasasabi nyo? Sagot naman ni Lolo Tasyo. Napataras ng bahagya ang apat nang marinig ang sinabi nito. Hanggang sa nakita niya na nagtatalo na ang magpipinsan. Nang makaalis ang apat, itinanong si Lolo Tasyo ng tindero na si Mang Kulas. Nako Tasyo, ikaw na lamang ang umiwas sa apat na yan. Alam mo naman siguro ang bali-balita rito sa baryo natin na gumagamit ng talampunay ang magpipinsan na yan. Huwi ka ni Mang Kulas. Nagpasalamat si Lolo Tasyo kay Mang Kulas. Alam naman niya na may mga taga-baryo nang nakikisimpantya sa kanilang pamilya. May kahambugan kasi ang angka ni Ginang Olivia, kabaliktaran ng angka ng asawa nitong si Kapitan. Dahil sa maling impormasyon na pinagkalat ni Mang Aldo noon, ay napakalaking gulo ang nangyari at maraming buhay ang naging kapalit. Habang pabalik sa bahay sina Lolo Tasyo, nagulat siya nang mamataan ng isang lalaking nakatalikod. Nakatayo ito sa labas ng kanilang tarangkahan. Nang tumikim si Lolo Tasyo ay biglang lumingon. Ang noon ay may edad na ring dating kapitan, ang asawa ni Ginang Olivia na inatake sa puso. Ngunit ang nanay niyang napagbintangan na naging dahilan. Ano pong ginagawa niyo rito? Baka pagmulan na naman po ito ng malaking gulo. Lalo pat pinag-iinitan kaming magkapatid ng anak at ng mga pamangkin mo. Uwi ka ni Lolo Tasyo. Malungkot na tumingin sa kanya ang dating kapitan na si Mang Franco. Malaki ang itinanda nito kumpara ng huli niya itong makita. Hiniling nito na pumasok sa loob ng bahay at may kailangan silang pag-usapan. Maging siya man ay marami katanungan sa dating kapitan. Isa na doon kung bakit nanahimik lamang ito. Nung kasagsagan ng gulo sa pagitan ng asawa nito at ang ina ni Lolo Tasyo. Pasok po muna kayo. Sandali lamang at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Uwi ka ni Lolo Tasyo. Sinundan siya ng malungkot na tingin ni Mang Franco at nang mapag-isa na sa sali inilibot nito ang paningin sa loob ng bahay hanggang sa dumako ang paningin nito sa lumang litrato ng nanay ni Lolo Tasyo. Namalayan na lamang ni Mang Franco na nasa harapan na siya ng litrato. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kupas na larawan ni Aling Teresita at ilang sandali pa'y humagulgul ito ng pag-iyak. Yun yung tagpong naabutan ni Lolo Tasyo. Dalang 2 tasa ng kape ay napahinto siya sa pagpasok sa sala nang makita na nasa harapan ng litrato ng kanyang ina ang dating kapitan. Bukod pa doon ay umiiyak ito. Kaya napakunot siya at sinadyang inilapag ng malakas ang 2 tasa sa mesa. Bakit po Mang Franco? Hanggang sa kasalukuyan ay binabagabaga pa rin ba ng konsensya mo dahil sa pananahimik mo sa mga nangyari? Namatay ang tatay ko dahil sa kapatid ng asawa mo. Sa gubat kung saan naroon kami ng nanay ko at kapatid ay tinapos din ng nanay ko ang sarili niyang buhay nang hindi namin nalaman ang dahilan. Napahagulgol naman ng pag-iyak si Mang Franco na ipinagtaka naman ang gusto ni Lolo Tasyo. Patawarin mo ko. Patawarin ninyo kung naging duwag ako. Ako ang may kasalanan kung bakit umabot ng ganito ang lahat. Umiiyak na wika ni Mang Franco. Naningkit ang mga mata ni Lolo Tasyo sa sobrang galit. Sa tagal ng panahong nakalipas ay noon lamang ito nagsisi. Kaya naisip ni Lolo Tasyo kung paano nito nagawang panoorin na lamang ang mga paslangan. Dahil sa isang beses na pag-uusap lamang ng kanyang ina at ni Mang Franco, bumalik ang sakit sa alaala ni Lolo Tasyo. Tila kahapon lamang nangyari ang lahat. Kaya naman yun na ang pagkakataong hinintay niya at hindi na siya nahirapan pa. Alam mo bang matagal ko nang hinintay ang sandaling ito dahil napakarami kong katanungan sa inyo. Yung totoo, ano ang pinag-usapan ninyo ng nanay ko sa ilog at bakit mo siya pinuntahan dun nung naglalaba siya? Tanong ni Lolo Tasyo. Hindi makapagsalita si Mang Franco. Tila pinag-iisipan nitong mabuti ang mga bibitawang salita. Muling nagsalita si Lolo Tasyo. At doble ang galit nito. Marami palang kapitbahay nila at kababaryo ang nakikinig sa labas ng kanilang tarangkahan. Hindi na rin nila napansin na nakapasok na sa kanilang bakuran ang 2 mga anak ng dating kapitan at mga pinsan. Mula naman sa likod bahay ay dahan-dahang pumunta sa kusina ang kakambal ni Lolo Tasyo na si Lolo Ramon. Nakikinig ito sa pag-uusap ng 2 at nakasilip sa isang maliit na butas ng dingding. Nag-iisa lang itong pagkakataon na binibigay ko sa iyo
para maging malinaw din sa akin ang lahat. Bata pa ako noon kaya hindi ko maunawaan ang mga nangyari. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Ano ang pinag-usapan ninyo ng nanay noon sa ilog? At bakit kinakailangan manahimik ka sa mahabang panahon? Nawalan ako ng ama at ng ina dahil sa iyo. Galit na tanong ni Lolo Tasio. Pasugod na sana si Mark na nakikinig lamang sa labas ng pintuan. Hindi sila nakikita ng dalawa dahil parehong nakaupo sina Lolo Tasio at Ma'am Franco. Hindi totoo yan. Hindi totoong wala ka ng ama. Hindi totoong wala na kayong magulang nakakambal mo dahil buhay na buhay pa ako. Oo, Tasio. Ako nga ang ama ninyong magkapatid. At ang pinag-uusapan namin noon ng nanay mo ay tungkol sa kustodiya ninyong magkapatid. Uwi ka ni Ma'am Franco. Halos mabingi si Lolo Tasio sa kanyang narinig. Tila huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Ganon din sina Mark at ang kapatid nitong si Alpin na nakikinig sa labas ng pintuan. Si Lolo Ramon naman ay hindi magawang magsalita at ang mga kababaryo nila na nakikinig sa labas ng tarangkahan ay nanlaki ang mga mata hanggang sa lumakas na ang bulungan. Hindi yan totoo. Patay na ang tatay namin. Umiiyak na wika ni Lolo Tasio. Lumabas mula sa kusina si Lolo Ramon at nilapitan ng kapatid. Hindi nito tinignan si Ma'am Franco. Tumayo si Ma'am Franco at lumuhod sa harapan nilang magkapatid. Dahil wala na silang mga magulang, sa huli ay napatawad din ni Lolo Tasio at Lolo Ramon ang tunay nilang ama. Ayon sa kwento ni Ma'am Franco ay matalik silang magkaibigan ng kinikilala nilang ama. Umibig si Ma'am Franco sa dalaga pa noon na si Aling Teresita. Ang nakakalungkot lamang ay may asawa na ito at yun nga si Aling Olivia. Naging lihim ang kanilang pagkikita. Hanggang isang araw ay ibinalita ni Aling Teresita kay Ma'am Franco na buntis ito. Nataranta naman si Ma'am Franco dahil isang malaking gulo yon. Hindi naman makakapayag ang mga magulang ni Aling Teresita na hindi ito panagutan nang nakabuntis dito kaya kinausap ni Ma'am Franco ang matalik niyang kaibigang si Mang Delpin. Ipinaako ni Ma'am Franco ang pagbubuntis ni Aling Teresita rito kapalit ng malaking halaga at habang buhay na sustento. Kaya labag man sa kalooban ni Aling Teresita ikinasal sila ni Mang Delpin. Naging lihim ang lahat sa buong baryo ng napakahabang panahon. Hindi rin sila pinaghinalaan na magkaibigan ng kapitan dahil ni minsan ay hindi nakitang magkausap ang mga ito. Batid ni Mang Delpin ng patuloy na relasyon ng dalawa kaya pala napansin ni Lolo Tasio kahit bata pa siya noon na palaging umaalis ng gabi ang kanyang inay. Dahil nagkikita ang kanyang ina at si kapitan. Batid din ng kapitan ng lihim ng kanyang mag-ina. Kaya sa araw kapag nagkukunwari na nangangawi lamang si kapitan o di kayo nagtatanim sa bukid pero ang totoo nun ay nagbabantay sa bata pa noon na si Lolo Ramon. Pagsapit naman ng hapon ay uuwi na si kapitan at si Aling Teresita naman ang nanay ni na Lolo Tasio ang papalit sa pagbabantay. Galit na galit ang magkapatid na Mark at Alpin nang marinig ang lahat ng yon. Matagal na palang nilukob ng kanilang ina ang kanilang ama. Kaya ng gabi na yun ay isang plano ang kanilang napagkasundo ang magkapatid. Kinabukasan ni nagising na lamang si Lolo Tasio sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. May kumakatok sa pintuan nila at nang kanyang pagbuksan ay isang masamang balita na naman ang sumalubong sa kanya. Pinaslang na magkapatid na sina Mark at Alpi ang sarili nilang ama. Pagkatapos ay saka din tinapos ang buhay nila dahil sa labis na kahihiyan na malisbis ang luha sa mga mata ni Lolo Tasio nang nasa bahaging yon ng kanyang pwesto. Sir Joseph, maging ako man ay napaiyak sa napakalungkot na buhay ni na Lolo Tasio at ni Lolo Ramon. Kaya pala lumipat sila ng tirahan kung saan kami nakatirang probinsya ngayon. Sa probinsya din namin nakapag-asawa si Lolo Tasio hanggang sa naging anak nila ng lola ko ang aking ama. Naunawaan ko na rin ang lahat kung nakita kong itinatago niya si Lolo Ramon. Subalit maging kami nalinlang din nilang magkakambal. Minsan pala kapag araw at dumadalaw sa bahay namin si Lolo Tasio ay si Lolo Ramon pala yon. Napahalakak na lamang kaming dalawa ni Lolo Tasio hanggang sa nakaramdam ako na may balay-buhing kamay na umaakbay sa akin. Kinabahan ako bigla. Dahan-dahan akong tumingal at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko dahil nakaakbay din ang aswang na si Lolo Ramon. Takot na takot akong nagtago sa likod ni Lolo Tasio. Malakas naman silang nagtawanan at sa huli ay natawa na lamang rin ako. Magmula noon ay naging mas malapit ako sa dalawa kong lolo.
Sa bahay na rin nila ako palagi natutulog at nakikinig ng kanilang mga kwento. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng dalawa kong lolo, Sir Joseph, at ang kambal ni Lolo Tasio na isang aswang.